couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found this in peace. So as long as I live, I love you. Will let it hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Dearest Madam L, tawagin mo na lang ako si Joven, taga-Ubay, Bohol. Madam L, di ko alam kung paniniwalaan niyo ako sa aking kwentong pag-ibig. Pero ang pag-ibig kong iyon ay isa sa napakagandang nangyari sa buhay ko. Laking lola kami ng kuya ko, kasi bata pa lang kami. Naghiwalay na ang aming mga magulang. Lumuwas pa Maynila si nanay para magtrabaho at may pangsuporta sa amin. Kami at ang kuya ko ay malapit sa isa't isa dahil yan ang turo ni lola sa amin. Wala daw ibang magdadamayan at magtutulungan kundi kami lang na magkuya. Mahilig ako, Madam L, magpinta at mag-sketch. Ang sabi ni lola, namana ko daw ito kay tatay ko. Suportado naman ako ni kuya sa hilig ko at ang sabi niya sa akin, nasa tabi ko lang daw siya para magsuporta sa akin. Siya din ang tagabili ng mga gamit ko sa pagpipinta dahil meron naman siyang magandang trabaho. Nasa high school na ako, Madam L, nung umuwi si Amo para dalhan kami ni kuya sa Maynila. Siyempre, nagpaiwan ang kuya ko sa Bohol dahil ayaw niyang iwang mag-isa si lola. Nakapag-asawa pala ang nanay ko ng isang negosyanteng may edad na at meron na silang 2 anak. Maayos naman ang trato ng stepfather ko sa akin noong una. Pero nung kalaunan, pinagsasalosan na niya ako dahil mas maasikaso si nanay sa akin. Hanggang sa lumabas na ang tunay na ugali ng asawa niya. Masyado itong seloso at mahigpit kay nanay. Pati ang mga anak ni nanay sa pangalawa niyang asawa ay hindi rin maganda ang trato sa akin. Binalita ko kay kuya ang lahat at sinundo niya ako pabalik sa Bohol. Si nanay naman ay nagpaiwan na lang sa Maynila. Nung nasa Bohol na ako, Madam L, nagkasakit naman si lola, kaya ako ang nautusan niyang maglinis sa lumang bahay ng kanyang mga amo na nasa Amerika na. Sakay ng aking bike, nagtungo ako sa may gulod kung saan andon ang bahay na nililinis ni lola lagi. Siya kasi ang caretaker sa bahay na yon. Di kasi ako mahilig na sumama kay lola sa paglilinis niya sa bahay na yon, kaya di ko kabisado ang parte ng lumang bahay. Pagdating ko doon, di ko mapuksan ang kandado sa malaking gate. Inulit ko ng inulit sa pagsusi, pero hindi pa rin ito bumukas. Babalik na sana ako pauwi, pero may napansin akong isang babae na nakaupo sa may tabi ng bakod na nasa gulog. Nilapitan ko siya para tanungin kung taga saan siya kasi nung araw na yan ko lang siya nakita. Para pa siyang nagulat nung nilingon niya ako. Baka sa mukha niya ang kasiyahan habang nakatitig sa akin. Tumayo siya at niyapos ako. Umiiyak siyang nagsasabi na baka daw hindi ko siya siputin sa usapan namin. May awang humaplo sa puso ko, Madam L. Maamo ang mukha niya, maganda. Malungkot ang kanyang mga mata. Pinagtakhan ko siya, Madam L, sa kanyang kilos at higit sa lahat, di ko naman siya kilala. Panay lang ang iyak niya sa balikat ko at mangako daw ako sa kanya
na wag ko daw siyang iwan. Inakay niya ako papasok sa loob ng lumang bahay. Nagtaka naman ako dahil hindi naman nakakandado ang pintuan ng bahay. Pagdating sa loob, pinaupo niya ako sa luma at antigong upuan na nasa sala habang siya naman ay tumungo sa kusina at nagtimpla ng kape. Habang nasa kusina siya, nilibot kong mga mata ko sa loob ng sala at may napansin akong mga letratong nakakwadro ay nakasabit sa may dingding. Nakita ko isa sa mga nasa kwadro ang babaeng kasama ko at may isa siyang kasama na familiar sa akin. At higit akong nagulat dahil andun din ako sa isa sa mga kwadro kasama ang babaeng familiar ang mukha sa akin. Nadatnan ako ng babae, nakatingala sa mga kwadro at ngumiti siya sa akin. Sinabi niyang kuha daw ang mga litratong yun ng fiesta sa baryo namin. Tinanong ko siya kung sino yung katabi ng lalaking kamukha ko. Ngumiti siya sa akin at biniro niya akong nagka-amnesia na raw ako. At ang sabi niya sa akin na baka daw pati siya, nakalimutan ko na din habang tumatawa siya. Siya daw si Emelita at ang katabi niyang babae ay pinsan niyang si Marta. Sinabi ko kay Emelita, Madam L, na yung pinsan niya si Marta ay kapangalan ng lola ko. Tinawanan lang niya ako dahil hindi naman daw Marta ang pangalan ng lola ko, kundi si Mauricia. At tagal-tagal din ang aming pag-uusap ni Emelita bago ako nagpaalam na umuwi na. Nung gabing yun, nanaginip ako, Madam L, na nasa tabing dagat daw ako kasama si Lola Marta at si Emelita. Nakaakbay daw ako kay Lola Marta habang nasa tabing dagat kami at nakasunod naman si Emelita sa amin na nakasimangot. Naguluhan ako sa panaginip kong yun, Madam L, dahil sa pakiramdam ko, mahal ko si Lola Marta sa panaginip. Inabot din ng ilang araw ang lagnat ni Lola, kaya ako muna ang naglilinis sa lumang bahay na nasa gulod. At gaya na nakagawian, ando na naman si Emelita na nag-aantay sa akin. Maganda si Emelita, Madam L, at maputi pa, pero ang nagustuhan ko sa kanya ay ang pagka-inosente at pagkamalambing niya. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nagkagusto ako kay Emelita. Masaya ako pagkasama at kausap ko siya. Wala kami ibang pinupuntahan kundi ang malawak nilang garden na katabi mismo ng lumang bahay nila. Sa loob ng ilang buwan naming pagkikita at pagsasama ni Emelita, sinagot niya na rin ako. Masaya ako sa kanya, Madam L, dahil bukod sa simpleng babae lang siya, maalaga pa at mahinahon pa kong magsalita. Nangako ako sa sarili ko, siya na ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama hanggang sa pagtanda ko. Dinala namin ni Kuya si Lola Marta sa hospital dahil hindi na ito kumakain at pumayat pa ng husto. Nag-aalala na kami ni Kuya sa kanya dahil malaki ang inihulog ng kanyang katawan. Inabot na 1 linggo si Lola sa ospital. Lumala kasi ang kanyang hika at sumumpong ang kanyang ulcer. Oras nang ilabas siya sa ospital, kaya umuwi ako para kumuha ng mga kakailanganing IDs para makover siya ng swab. Hinalungkat kong kanyang mga gamit para maghanap ng mga ID. Binuksan kong kanyang maleta para doon maghanap, pero isang lumang album ang bumungad sa akin. Na-curious ako, Madam L, dahil first time kong makita ang album na yun, kaya binuklat ko ito
para tignan ang mga pictures na nandoon. Nakita ko doon ang picture ni Lolo Mauricio at ang mga anak nila ni Lola Marta. Nakita ko din doon ang mga picture nila noong mga kabataan pa nila. Parang nakita ko na ang mga pictures na yon, pero di ko lang matandaan kung saan. At dahil sa nagmamadali nga ako, isinara ko na ang album. Ibalik ko na sana sa kinalagyan na to, pero merong isang picture na nalaglag dahil nakaipit lang ito mismo sa album. Nagulat ako, Madam El, dahil parang nakita ko na rin ang litratong iyon at familiar din sa akin ang kanyang itsura. At dahil na-miss ko na si Emelita, dumaan ako sa bahay nila para ipaalam kung bakit ilang araw din akong hindi ko siya napuntahan. Bukas naman ang bahay nila, kaya dumiretso na akong pumasok sa sala habang tinatawag ko siya. Nadaanan ng mga mata ko ang mga kwadrong nakasabit sa may dingding at tinignan ko ito ulit. Naalala ko na ang mga pictures ni Lola sa album ay kaparehas na mga nasa dingding. Siyang pagdating ni Emelita galing sa kusina at may dala-dala itong nilagang mais. Yumapos siya kaagad sa akin at ganun din ako sa kanya dahil na-miss namin ang isa't isa. Naupo muna kami at nag-usap habang kumakain ng mais. Naitanong ko sa kanya, Madam El, kung bakit meron siyang mga pictures na kagaya ng sa album ng lola ko. Tumawa lang siya at sinabi niyang natural daw iyon dahil magpinsan daw sila at sobrang close pa. Nailabas na namin ni Kuya si Lola sa ospital at pinagpahinga muna namin siya dahil yun ang bilin ng doktor sa kanya. Minsan isang gabi, binalisa ako, Madam El, kaya lumabas ako at pumunta sa lumang bahay nila ni Emelita. Pagpasok ko sa kanila, wala siya doon at nag-iwan siya ng sulat sa mesa. Dadalawin lang daw muna niya ang kanyang lola sa kabilang baryo at may sakit. Nalungkot ako, Madam El, dahil ilang araw na naman na di ko siya makita. Mahal na mahal ko sa Emelita at may balak na akong ipakilala siya kay Lola at Kuya.